Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, hindi lahat ng mga aral na dapat nating matutunan sa buhay ay nasa nilalaman ng mga ginagamit nating libro sa silid-aralan. Ako nga pala si Nico, 16 years old, isang estudyanteng nagsusumikap na makatapos ng pag-aaral. Mayora Iska Morena, sa araw-araw kong pagpasok sa eskwelahan, marami akong mga nakikilala at nakakasalamuha na iba't ibang mga taong mahalaga at may impluwensya sa aking buhay. At syempre, nandyan na yung mga teachers at mga kaklase ko. Pero, may isang taong masasabi ko talagang nagpabago sa buhay at pananaw ko sa mundo. At tungkol sa kanya, ang ibabahagi kong kwento dito sa inyo. Aaminin ko, Mayora, hindi naman talaga ako mabait na estudyante noon. May pagka-pasaway din ako. At dito nga, magsisimula ang kwentong mapapakinggan nyo tungkol sa akin. Hindi ko. Ngayon ka na dumating dito sa classroom ha. Late ka na naman ano? Oo, Ben eh. Marami kaming na-late kaninang umaga. Pinatayo kami sa labas habang pinapagalitan. Nakuloko ka talaga. Eh di paano yan? Papatawag na naman yung mga magulang mo niyan. Oo nga eh. Pero hayaan mo na. Makikiusap lang naman si Papa sa kanila tapos okay na ako eh. Eh gumawa ka na ba sa assignment natin sa math? Hindi pa nga eh. Ano ba naman yan? Mangungopia ka na naman. Mangungopia nga sana ako sa'yo eh. Makatanong ka naman sa akin. Akala mo naman gumagawa ka na. Hindi pa pala eh. Kilala mo naman ako eh. Kailan ba ako gumawa ng assignment? Tara na, kay Dayan na lang tayo mangungopia. Huh? Ay oo. Masipag mag-aaral yun eh. At saka hindi maramot yun. Magbibigyan tayo nun. Tara, puntahan natin. Uy, anong ginagawa niyong dalawa dito? Mangungopia na naman kayo, no? Alam mo pala eh. Sige na, pakopya na kami. Oh, yan na. Bilisan niyo, ha? Mamaya dumating yung bagong teacher natin, mabutan pa kayong dalawa dyan. Bagong teacher? Hindi na ba si Mrs. Makalintal yung teacher natin sa science? Hindi mo ba narinig? Nag-resign na si Mrs. Makalintal. Bago na raw yung teacher natin. Hindi nag-resign yun. Sumuko lang sa amin ni Ben yun. Pasaway kasi kami. Saka pasaway lalo to, si Ben. Inaiyak ba naman si ma'am? Uy, hindi ako yun oh. Ikaw nagpaiyak nun eh. Basta ang alam ko, kung sino man yung bagong teacher na yan, susuko rin yan. Hindi niya tayo kakayanin. Kung bago lang siya rito sa school na to, sigurado ako, ilang araw lang yan, aalis na yan dito. Kayo talagang dalawa, ang sama ng ugali niyo. Bilisan niyo na nga yung pangungopya. Baka mamaya dumating yung bagong teacher, makita pa yung ginagawa niyo eh. Huwag kang matakot dun. Bago nga lang siyang teacher eh. Siyempre, hindi yun maglalakas loob na sitahin tayo. At kung sakaling sitayin nga kami, siguradong yari sa amin ni Nico yun. Makakatigib siya sa amin. Alala, nandiyan. Bumalik na kayo dun sa mga upa niyo. Akin na yung notebook ko. Mamaya na kayo kumopya. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang bago ninyong teacher sa science. Ay susulat ko nga pala ang pangalan ko rito sa blackboard para naman makilala niyo ako. Nasaan na ba yung chok rito? Ito pala. Ako nga pala si Victor. O bago-bago mo pa lang dito, ganyan ka na. Sagot ka, susumbo kita sa mga parents ko. Ganun ba? Maganda yan. Unang araw pa lang makakausap ko na ang mga magulang ng estudyante ko. Gusto ko yan. Makakausap ko at makakakwentuhan ko ang mga magulang ninyo tungkol sa mga anak nila. Pero bago yan, sige na. Tumayo ka muna rito sa harapan. Ito ang chok. Ituro mo kung anong lesson sa araw na ito. Hindi talaga ako makapaniwala na hindi nasindak sa akin yung bagong teacher namin. Dati, kayang-kaya kong pagtripan at takutin yung mga teachers na sa tingin ko, pwede kong kayanin. Mukha naman kasi siyang lalampalampa, kaya nagulat akong hindi man lang siya natakot sa akin. Kaya napahiya talaga ako sa mga kaklase ko. Hindi ko maiwasang mainis sa kanya nung una. Lahat
Lahat-lahat ng mga pagtitrip namin ni Ben, ginawa na namin. Pero hindi talaga gumana. Baligtad pa yung nangyayari. Kami pa'y naiinis dahil tinatawanan lang kami ni Sir Vic. Pero habang tumatagal, Mayora Iska Morena, nakukuha na rin ni Sir Vic yung loob namin. Magaling kasi siyang makisama sa mga estudyante niya. Hanggang sa parang naging barkada na lang namin siya. Yun nga lang, meron talagang kakaiba sa pagtuturo niya. Oh, Dayan. Aga-aga, ang lukot na mukha mo. Anong nangyari? May problema ka ba? Wala naman po, Sir Vic. Wala ba talaga eh? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Wala lang po to. Magsimula na po tayo sa lesson natin. Sir Vic, alam ko po kung bakit malungkot si Dayan. Shh! Ang ingay mo, Nico. Huwag kang maingay. Oh, akala ko ba wala kang problema, Dayan? Eh bakit sinasabi nito ni Nico? Alam niyo yung dahilan kung bakit ka malungkot. Huwag niyo pong pansinin yan si Nico. Nangungulit lang po yan, sir. Di po sir, alam ko po talaga kung bakit siya malungkot. Nico, huwag kang magulo dyan. Ang kulit mo, ha? Ito naman si Dayan ayaw pong sabihin kay Sir Vic kung ano yung problema niya. Ben, isa ka pa. Pwede ba? Huwag niyo akong pakialaman. Sir Vic, sorry po. Sige po, magsimula na po tayo. Kakasabi mo lang, Dayan. Huwag kang pakialaman. Ibig sabihin, may papakialaman sa'yo sina Nico at Ben. Yung ba yung bumabagabag sa'yo? Tama ba ako? Sir, huwag na ho. Hindi naman na importante yun eh. Kung nalulungkot ka at naapektuhan ka dyan sa bagay na yan, ibig sabihin lang no, napaka-importante niyan para sa'yo. Sige na, sabihin mo na sa akin kung ano yan. Wala lang po yun. Maliit na bagay po talaga yun. Dayan, hindi ako naniniwala. Huwag ka na mahiya. Bilang teacher mo, handa akong tulungan ka sa problema mo. Mapagkakatiwalaan mo ako. Talaga po, sir? Oo naman. Pero nasa sa'yo yan. Kung talagang ayaw mong sabihin sa akin, hindi rin naman kita mapipili. Huwag na lang po, Sir Vic. Okay na po ako. Kakalimutan ko na lang po yun. Mas importante po yung pag-aaral ko eh. Gusto na po mag-artista ni Dayan sir. Ano? Totoo ba yun, Nico? Sir Vic, hindi po totoo yan. Niloloko lang po kayo ni Nico. Anong niloloko? Lagi ka nga nakikita namin nag-aayos dyan at kinakausap mo yung sarili mo. Sabi mo pa nga, magiging kasi sikat din ako ni Captain Bernardo. Sir, hindi po totoo yun. Uy, yun talaga yung totoo Sir Vic. Kaya po siya malungkot kasi po may pupuntahan siyang audition ba yun? Ano? Alam niyo, kayong dalawa, napakadaldal niyo. Sandali. Dayan, bakit hindi mo man lang sinabi kagad sa akin? Mukhang pangarap mo talaga mag-artista. Wala lang po yun, sir. May nakakita lang po kasi sa akin na talent scout. Tapos, sinabihan po niya kami ng nanay ko na subukan ko lang na pumunta sa audition. Ngayon po kasi yun eh. Pero hindi naman po ako pwede kasi may pasok po ako eh. Sige na, kunin mo na yung mga gamit mo. Pwede ka na umuwi. Pumunta ka na ron sa audition na yon. Sigurado kayo, sir? Seryoso po? Hindi pa po tapos yung klase. Baka mapagalitan po ako. Ako nang bahala dyan. Hindi ko naman hahayaan na mapalagpas mo ang pagkakataong matupad mo ang pangarap mo. Galingan mo ha kapag nandun ka na. Good luck. Sana makuha kang artista. Mayora Iska Morena, si Sir Vic lang ang teacher na kilala kong papayagan na iwan ng estudyante niya ang klase para lang sa isang bagay na wala namang kinalaman sa pag-aaral niya. Siguro, may mga ibang taong magtataas ang kilay sa ginawa ni Sir Vic. Lalong-lalo na siguro, yung mga teachers din na katulad niya. Pero naiintindihan ko kung bakit ginawa yon ng teacher namin. Hindi naman sa ayaw na niyang mag-aral si Dayan, ang gusto niya lang, hindi mawala ang pagkakataon ng estudyante na tuparin ang pangarap niya. Hindi rin naman naipasa ni Dayan yung audition niya. Hindi pa rin siya nakuhang artista. Pero, Mayora Iska Morena, masayang-masaya siya dahil sinubukan pa rin niya at wala siyang pinanghinayangan. Naiintindihan talaga ni Sir Vic kung ano ang mga iniisip at nararamdaman naming mga estudyante niya.
at palagi siyang nandyan para sa amin. Lalong-lalo na kung meron kaming problema. Kanina pa kayo hindi nagpapansinan na. May problema ba? Wala po. Managay, ba't para magkagalit kayo? Nag-away ba kayong dalawa? Hindi po sir. Oh, hindi naman pala eh. Ibig sabihin nun, okay naman pala kayong dalawa. Sige nga, kung totoong ayos lang kayong dalawa, mag-uusap nga kayo. Mag-uusap po kami. Oo, narinig mo naman yung sinabi ko, hindi ba? Uy, mag-usap na nga kayong dalawa. Natitigil na yung lecture ni Sir Vic nang dahil sa inyong dalawa eh. Sir, wag na po. Nasa page 34 na tayo eh. Ang ganda-ganda po ng tinuturo niyo sa amin. Huwag na po tayo tumigil. Wala naman po kinalaman yun sa lesson natin eh. E di namin nyo nga na may pinag-aawayan kayo. Ras, isara nyo na muna yung mga libro ninyo. Pero bakit po, Sir Vic? Magdidiscuss na po tayo. Nasasayang po yung pag-aaral namin na dahil lang po sa walang kwentang bagay na pag-uusapan natin. Nico, ang sinasabi mo ba walang kwenta yung nabuo yung pagkakaibigan ni Ben? Hindi naman po sa ganun. Pero po wala naman po kinalaman yung away namin sa lesson ngayon eh. Ano ba naman kayo? Hindi lang yung mga nakalagay sa textbooks ninyo ang dapat natin pag-aralan. Alam nyo, marami pa tayong dapat matutunang mga aral sa buhay. Kahit sa labas ng 4 na sulok na silid-aralan na ito, may matututunan tayo. Sir, ano na po yung i-discuss nyo ngayon? Bukas na natin itutuloy yung diskusyon natin tungkol dyan, Dayan. Mas gusto kong pag-usapan muna natin ngayon kung bakit nag-aaway ang dalawang magkaibigan na ito. Sir Vic naman eh. Hindi na po kailangan yun. Sa amin magkaibigan na lang po yun. Hindi pwede yan. Hindi ko hayaan na tuluyang magkagalit ang dalawang magkaibigan. Lalong-lalo na. Mga estudyante ko sila. Ano po bang gusto niyong gawin namin, Sir Vic? Ipaliwanag mo sa amin kung bakit kayo nagkagalit ni Ben. O doon tayo magsimula. Sa harap po ng buong klase? Sir Vic naman, nakakaya po. Bakit ka naman mahihiya? Ibang tao ba mga kaklase mo para sa'yo? Di ba nga mga kaibigan mo rin sila? Karapatan din nila na malaman kung ano ang problema ninyong dalawa. Ang totoo po niyan, magkaaway po talaga yung mga tatay namin. May utang po kasi yung tatay ni Ben kay Papa. Hanggang ngayon ayaw pa rin bayaran kahit sinisingil na. Bakit ba kasi hindi maintindihan ng tatay mo na hindi makakabayad si Daddy? Nakikiusap naman siya na maayos eh. Ayaw lang kasi pagbigyan ng tatay mo. Ang tagal-tagal na may utang ng tatay mo eh. Hanggang ngayon hindi pa siya nakakabayad. Ang kapal naman ng mukha ng tatay mo. Ano sinabi mo? Oo, sandali. Nagkakainitan kayo eh. Konting hinahon lang. Ang gusto ko lang mangyari pag-usapan nyo ng mabuti ang problema ninyo. Baka mamaya umabot pa sa suntukan yan eh. Hindi ko papayagan yan. Konting lamig lang ng ulo. At sana maintindihan ninyo na ang mga magulang ninyo ang talagang magkaaway dito. Hindi kayo. Huwag niyong sayangin ang ganon-ganon ang pagkakaibigan ninyo dahil sa away ng mga magulang ninyo. Hindi naman maiiwasang nagkasagutan pa rin kami ni Ben ng mga oras na yun, Mayora. Ganun siguro talaga kapag mag-best friends kayo. Kapag malalim ang pagkakaibigan nyo, mas lalong matindi ang pag-aaway nyo. Nagpalitan pa rin kami ni Ben ng mga masasakit na salita sa isa't isa. At hinayaan pa rin kami ni Sir Vic na ilabas namin ang sama ng loob namin. Kung saan-saan na nga napunta yung usapan. Lumayo na rin kami sa pag-aaway ng mga tatay namin. Meron pa pala kaming tinatagong tampo sa isa't isa. At dahil sa ginawa ni Sir Vic, nagkabati rin kami ng best friend ko. Sinakripisyo ni Sir Vic ang lesson niya para sa araw na yun. At hindi na niya pinabukas ang textbook namin para lang pagkasunuin ang dalawang estudyante niyang hindi nagkakaintindihan. Mayora Iska, kakaiba talaga siyang teacher. At dahil hindi siya tulad ng iba, may mga taong hindi sang-ayon sa paraan ng pagtuturo ni Sir Vic. Naging masaya ang klase namin magmula nang maging teacher namin si Sir Vic. Napaka-creative kasi ng mga paraan ni Sir Vic para maintindihan ng mga estudyante niya ang mga tinuturo niya. Mayora Iska Morena, ayoko namang ikumpara siya sa ibang mga teachers. Pero
Hindi talaga boring kapag si Sir Vic ang nagtuturo sa amin. At ang isa pang kakaiba sa kanya, may mga araw na hindi niya kami tinuturuan tungkol sa subject niya. Nagkukuwento lang siya ng mga nangyari sa kanyang buhay at kung ano-ano ang mga aral sa buhay na natutunan niya. Nararamdaman talaga namin na may malasakit siya para sa amin. Hindi lang niya kami tinuturuan ng lessons niya para sa araw na yon. Tinuturuan niya rin kami kung paano kami magiging handa sa aming hinaharap. At dahil hangang-hanga ako sa teacher namin at na-inspire ako sa kanya, Mayora, parang gusto ko pa siyang mas makilala pa. Nico, bakit hindi ka pa umuwi? Gabi-gabi na. May practice po yung grupo namin. Diyan po kami kinabihan magpa-practice ng sayaw. Oo nga pala. May presentation nga pala kayo ano. O galingan ninyo ha. Huwag kayo papalya. Baka magkambali kayo ng steps ninyo. Kinakabahan nga po kami. Magpe-perform po kami sa harap ng maraming tao. Alam mo ang kaba? Lagi nandyan yan. Hindi mawawala yan. Kailangan sanayin mo lang yung sarili mo na nandyan yung kaba para pagbutihan mo pa. Sir Vic, may tanong lang po ako. Bakit po kada makikita ko kayo, kada dadaan po kayo sa akin, ang bango po ng damit ninyo eh. Maghapon nyo na nga suot yun eh. Akala ko naman kung anong itatanong mo. Meron kasi akong ginagamit na pampabango ng damit. Hindi siya pabango ha. Pero tawag sa kanya ay Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kablong. Narinig ko na yan. Yung pala yun. Sige po, sasabihin ko po kay mama yan. May isa pa po akong tanong. Kung di naman po nakakaabala sa inyo. Ano naman yon? Hindi po ba kayo kinakabahan? Kinakabahan? Teka, bakit mo naman naitanong yan? Napansin ko lang po parang malakas po lagi yung loob ninyo eh. Malakas ang loob. Hindi totoo yan. Alam mo, sa totoo lang, araw-araw, kinakabahan pa rin ako. Talaga po? Di po ako makapaniwala. Mukhang hindi naman po kayo kinakabahan kapag nagtuturo po kayo sa amin eh. Hindi nyo lang napapansin, pero ang totoo, lagi ako kinakabahan. Naku, kailangan kong kalmahin ang sarili ko para, syempre, maintindihan ninyo yung dinidiscuss ko sa inyo. Pero gumaganda naman po yung mga tinuturo nyo eh. Effective naman po. Yung akala nga namin po na mahirap intindihin, naiintindihan po namin. Nagagawan nyo po ng madaling paraan para maintindihan po naming lahat. Talaga ba? Tutuwa naman ako dahil hindi nasasayang yung mga itinuturo ko sa inyo. Alam mo, napapansin ko nga, tumataas na rin yung grades mo. Nababawasan na rin yung pagiging pasaway mo, ano? Oo nga po eh. Sa totoo lang po, hindi na po ako bilib sa sarili ko. Pasaway po talaga ako. Ang iniisip ko pa nga po nun, wala na pong patutunguhan yung buhay ko eh. Ano ka ba naman, Nico? Bata ka pa. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Marami pa pwedeng mangyari sa buhay mo. Habang nabubuhay tayo, lagi may pag-asa. Tingnan mo, ako naging teacher ako. Pero alam mo ba, dati rin akong pasaway kagaya mo. Lagi nyo naman po sinasabi yung mga ganyang bagay. Imposibleng pasaway din po kayo nung estudyante kayo, no? Nako, maniwala ka sa akin, Nico. Sinasabi ko sa'yo. Mas malala pa yung ginagawa ko noon kaysa sa kalokohan nyo ni Ben ngayon. Pinipilit na nga po namin magbago eh. Pero tingin ko po, wala na talaga kaming pag-asa ni Ben. Wala kayo sa mga ginawa ng mga kabarkada ko noong high school. Nako, alam mo, sumasakit talaga yung ulo ng mga teacher namin noon. Lahat na lang siguro ng pinagbabawal nagawa na namin. Pero ng teacher noon, pinatok ko ng bunot sa ulo eh. Grabe po pala kayo. Yung teacher, binato nyo ng bunot? Pero, paano naman po kayo nagbago? Yung teacher na binato ko ng bunot, siya rin yung nagpabago ng buhay ko. Naku, mahabang kwento. Pero sa kanya ko natutunan na hindi lang ang laman ng mga textbook ang dapat pinag-aaralan natin. Marami pang dapat matutunan sa buhay. At hanggang ngayon, itinutuloy ko pa rin kung ano yung ginawa niya para sa akin. Hindi ko akalain na ganito pala ang nakaraan ni Sir Vic.
Hindi ko talaga ma-imagine na dati pala siyang pasaway na estudyante noon. Mukha kasing maayos talaga si Sir Vic at napakabait. Hindi ko nakikita sa kanya na dati siyang sakit ng ulo ng mga teachers at nagsisiga-sigaan sa eskwelahan. Pero mabuti na lang at siya ang naging teacher namin. Mayores ka, Morena, lalo pa ako na-inspire na pagbutihin ang pag-aaral ko. At sigurado akong ganun din ang nararamdaman ng mga kaklase ko. Nagkaroon ako ng pag-asa na kahit pasaway ako dati, magagawa ko pa rin magtagumpay sa aking buhay. Kaya lang, habang tumatagal, parang may naririnig na kami na nagrereklamo sa paraan ng pagtuturo ni Sir Vic. Hindi naman lahat ng tao natutuwa sa kanya. Nung una, ayaw lang sana naming pansinin ang mga yun. At hindi naman siguro mawawala si Sir Vic sa eskwelahan namin. Pero, meron kaming nalaman na naging dahilan kung bakit mas nag-alala kami para sa aming teacher. Ben, bakit mo ba kami tinawag ni Dayan dito? Nakita ko pinatawag ni Ma'am Cora si Sir Vic. Mukhang papagalitan siya. Nandun siya sa principal sa office eh. Ha? Bakit naman siya papagalitan? Dahil ginagawang mali si Sir Vic, di ba? Hindi ko nga alam. Basta nakita ko lang parang galit na galit si Ma'am Cora sa kanya. Tapos pinapasok siya sa opisina. Mukhang galit na galit yung principal natin ah. Sobrang galit niya. Tingnan mo, hindi na niya nasara ng maayos yung pintuan ng office niya oh. Uy, tama ba itong gagawin natin? Makikinig tayo sa usapan ng ibang tao. Okay lang yan. Kailangan malaman natin kung meron bang problema. Mukhang delikado si Sir Vic eh. Oh, huwag na kayo maingay. Hindi ko marinig yung usapan nila eh. Tumahimik na nga kayo dyan. Parang pinapagalitan si Sir Vic ah. Ano tong nababalitaan ko na hindi mo raw ginagamit ang textbook ng school sa pagtuturo mo? Mukhang hindi naman po yata tama yung nakarating na kwento sa inyo, Ma'am Cora. Sinasabi mo bang sinungaling yung nagbalita sa akin ang ginagawa mo? Hindi naman po. May mali lang po sa kwento ninyo. Siguro po, ginagamit ko pa rin yung textbook ng eskwelahan na ito para sa subject na itinuturo ko. Ang sinasabi ko lang naman po sa mga estudyante ko, hindi lahat ng mga dapat nilang matutunan ay nasa textbook na gamit nila. Anong sinabi mo? Kaya nga nandyan ang mga textbook na yan ay para pagbasehan ng mga ituturo mo sa kanila. Hindi yung kung ano-ano ang mga itinuturo mo sa mga estudyante mo. Ganyan nga pong sinasabi ko. Hindi ko po binabaliwala ang mga textbook na yan. Ang gusto ko lang po maintindihan, marami pa silang dapat matutunan sa buhay. Bukod sa pagbabasa ng mga libro nila. At ano ang gusto mong matutunan nila? Ang pabayaan nila ang pag-aaral nila? Hindi ko po tinuturo yung mga ganyan sa estudyante ko. Anong hindi? Itatanggi mo pa sa akin na pinauwi mo ang isang estudyante mo para lang makapunta siya sa isang audition sa pag-aartista. Hindi ko po maitatanggi yan. Totoo po na ginawa ko nga yan. Edi umamin ka rin. Ikaw lang yata ang kaisa-isang teacher na nakilala ko na nagtuturo sa mga batang wag nilang pahalagahan ng edukasyon. Hindi po yun ang intensyon ko, Ma'am Cora. Mahalaga po ang edukasyon para sa akin po. Ang iniisip ko lang, ipagkakait ba natin sa isang estudyante ang magkaroon ng tsansa na matupad ang kanyang pangarap? At isasakripisyo mo ang pag-aaral niya para lang sa kagustuhan niya maging artista? Kalokohan yan, Sir Vic. At ano tong isa pang nababalitaan ko na may pinag-away ka raw na 2 estudyante sa klase mo? Hindi po totoo yan, Ma'am Cora. Mayroon lang pong hindi pagkakaintindihan yung 2 estudyante ko. Hinayaan ko lang silang pag-usapan ang problema nila sa harap ng klase para magkaayos sila. Siyempre hindi naman po maiiwasan na magpalitan sila ng mga masasakit na salita. Pero sa uli, ang mahalaga naman ay nagkabati silang 2. Wala akong pakialam kung nagkaayos ba sila o hindi. Hindi mo dapat ginamit ang klase mo para sa personal na problema ng mga estudyante mo. Hindi ka namin pinapasahod dito para lang sa pagpapasikat mo. Kaya ka nandito ay para magturo. Sisiguraduhin kong mananagot ka sa mga ginawa mo sa eskwelahang ito. Muntikan pa kaming mahuli ng prinsipal pagkatapos ng pagalitan si Sir Vic. Mabuti na lang at mabilis kaming nakatakbo at nakababa agad para hindi niya kami makita. Mayora kilala talaga sa eskwelahan na mahigpit at masungit ang prinsipal namin. Konting pagkakamali ng kahit na sinong mga nagtatrabaho sa aming eskwelahan,
nababalitaan na lang namin na pinatatanggal niya. Natakot ako para kay Sir Vic. Iniiwasan ko sanang isipin at umaasa pa rin akong hindi mangyayari ito. Pero pwede talaga siyang tanggalin sa trabaho ni Ma'am Cora. At lalo pa kami nag-alala nung isang araw, Mayora, bigla na lang hindi pumasok sa klase si Sir Vic. Kahit na dapat, masaya kami nung araw na yon dahil walang teacher para sa subject na yon. Naging malungkot kaming lahat. Hanggang sa dumating na talaga ang araw na kinatatakutan naming lahat. Mukhang hindi na namin makikita ulit ang teacher na minahal ng lahat. Ma'am Cora, bakit kayo ho yung magtuturo sa amin? Nasaan po si Sir Vic? Huwag niyo na siyang hanapin at hindi na siya magtuturo sa eskwelahang ito. Ako na muna ang magtuturo sa inyo habang hinihintay natin ang kapalit niya. Ano po? Bakit po? Wala naman po kaming alam na may ginawa siyang mali ah. Iyan ang problema. Nabilog na niya ang mga ulo ng mga estudyante niya. Ang akala niyo walang ginagawang mali sa inyo ang teacher niyo. Kaya ayan, uto-uto na kayo. Pero ma'am, ano po ba yung kasalanan ni Sir Vic para matanggal siya rito sa eskwelahan? Hindi niyo maintindihan dahil nga nautunan niya kayo. Pero sige, ipapaliwanag ko. Ginamit niya ang pagiging teacher niya para lang makapagpapogi at makapagpasikat sa inyo. Hindi po namin maintindihan, ma'am. Paano po siya nagpasikat sa amin? Tinuturuan niya lang naman po kami ng mga life lessons. Yan na nga ang sinasabi ko. Science teacher siya. At dapat ang itinuturo niya yung mismong subject niya. Hindi yung kung ano-ano ang mga kinukwento niya sa inyo para lang malibang kayo. Pero ang sabi po ni Sir Vic, hindi po lahat ng dapat matutunan nakalagay po sa libro namin. Marami pa pong dapat matutunan sa labas mo ng classroom na to. Eh kung yan pala ang paniniwala mo, iho, eding ibig sabihin sinasayang mo lang ang perang ipinambili ng mga magulang mo para sa libro na yan. Marami pang dapat matutunan sa labas ng classroom? Eh di lumabas ka sa classroom na ito. Oh, ano pang hinihintay mo? Labas! Hindi po yun ang ibig kong sabihin, ma'am. Sorry po. Ayun naman pala eh. Nakikipagsagutan pa kayo sa akin? Ano bang akala nyo sa mga sarili ninyo? Magagaling na kayo? Baka nakakalimutan ninyo. Estudyante pa lang kayo. At ako ang principal dito. Opo, ma'am. Ayoko nang makarinig pa ng pagrereklamo mula sa inyo, ha? Nang dahil dyan sa teacher nyong yan, natuto na kayong sumagot-sagot sa mga nakakatanda sa inyo. Buksan niyo na mga libro ninyo. Sa page 56. Ma'am, sorry po. Hindi ko po talaga dala yung libro ko eh. Pumapasok ka sa klaseng ito na walang dalang libro? Anong klaseng estudyante ka ba, iho? Sorry po, nakalimutan ko po talaga. Huwag na po kayo magalit sa akin. Nakita niyo na? Nakita niyo ng epekto sa inyo ng dating teacher ninyo. Tinuturuan niya kayo wag nang dalhin ang libro niyo. Tama ba yung turo na yan sa inyo? Pwede ba huwag niyong pagdiskitahan ng mga estudyante ko, Ma'am Cora? Hindi ko po itinuro sa kanila na baliwalain ang mga libro nila. Ang problema po, iba yung intindi niyo sa gusto kong ituro sa mga bata. At anong ginagawa mo dito? Baka nakakalimutan mong hindi ka naguro sa eskwelahang ito. Kinukumusta ko lang yung mga estudyante ko. Kahit sa huling araw ko man lang dito gusto ko silang makita. Hindi mo na sila estudyante. Kaya mas mabuti pang umalis ka na. Talaga po bang wala na kami magagawa para hindi na po kayo umalis? Wala na, Ben. Ito na talaga yung huling araw na magkikita-kita tayo. Ano ba? Tigilan niyo na ang kadramahan na yan. Umalis ka na at iniistorbo mo ang klase ko. Sir Vic, hindi ko po kayo makakalimutan. Kayo pa yung nagturo sa akin na kahit sinong tao may pag-asang magtagumpay po sa buhay. Iho, umupo ka. Kung binabastos ang klase ko. Sir Vic, maraming salamat po sa inyo. Hindi man po ako naging artista. Binigyan niyo pa rin po ako ng pagkakataon na subukan matupad yung pangarap ko. Isa ka pang bata ka. Ang titigas ng ulo ninyo. Opo! Hindi po dahil sa inyo, sir. Hindi po kami magkakayos ni Nico. Maraming salamat po talaga. Sabi na magsiupo kayo. Hindi po mawawala sa puso namin yung mga tinuro nyo sa amin, Sir Vic. Hanggang sa pagtanda po namin, dala-dala po namin yung mga yun.
Salamat po sa pagdating sa klase namin. Kailan po yung teacher na totoo nagmamalasakit po sa amin? Salamat din sa inyo na pinahalagaan ninyo ang mga itinuro ko. Hindi ko makakalimutan ang mga pinagsamahan natin sa klaseng ito. Pero kailangan ko talagang umalis. Kailangan ko na lisanin ang lugar na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita. At lagi ninyong tatandaan, kayong lahat ng mga estudyante ko, mahal na mahal ko kayong lahat. Yun na ang huling beses na nakita namin si Sir Vic. Pagkatapos niyang umalis, matitinding sermon pa ang inabot namin mula kay Ma'am Cora. Pilit niyang pinapaintindi sa amin na hindi magandang halimbawa si Sir Vic para sa aming mga estudyante. Pero kahit na anong mangyari, hindi na namin makakalimutan ang teacher na nagpabago sa buhay namin. Habang buhay na nasa puso namin ang mga aral at mga itinuro niya. At hindi namin siya makakalimutan, Mayora. Sa ngayon, wala kaming balita kung nasaan na si Sir Vic. Wala kasi siyang social media account at sinabi niya sa amin noon na hindi siya mahilig sa ganyan dahil para raw sa kanya, mas mahalaga pa rin ang personal na koneksyon kesa sa pakikisalamuha at pag-uusap sa social media. Weirdo man siya para sa ibang tao, pero sa aming mga estudyante niya, naiintindihan namin ang punto niya. Mayora, sinusubukan pa rin ni Diane na pumunta sa mga auditions at hindi pa rin siya sumusuko sa pangarap niya na maging artista. At mas lalo pang tumibay ang pagkakaibigan namin ni Ben. Nawala na rin yung dati naming principal sa eskwelahan. Kaya naman, malakas na yung loob ko na ibahagi sa inyo ang aking kwento. Kung nakikinig man si Sir Vic ngayon sa Dear IFM, sana ay hindi niya pa rin kami nakakalimutan at dalawin niya sana kami sa eskwelahan nang sa gayon makita ulit namin siya. Mayora Iska Morena, hanggang dito na lang muna at maraming salamat. Nagmamahal, Nico.